Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ng panonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection ay pagninilayan natin ngayon. Sino nga ba ang tunay na bless o tunay na pinagpala? Yan guys, di ba na-discuss natin isa sa mga palatandaan o larawan ng taong bless ay yung may mga kaibigan kang mabubuti. 'Di ba? Pag may kailangan kang payo, pinapayuhan ka ng maayos. Yung para sa iyo, hindi para ipahamak ka. Hindi kagaya ng mga ibang kaibigan, 'di ba? Ambis na tulungan ka sa problema mo, ay lalo ka lang binabaon. 'Di ba? Yun na nga, nag-away kayo ng asawa mo, sabihin sa'yo, anak ko, iwanan mo na 'yan, maghanap ka na lang ng iba kasi hindi na yun magbabago, di ba? May mga ganong barkada, uminom na lang tayo para makalimutan mo yung problema mo na yan. Yung iba naman, mag-drugs na lang tayo, di ba? So, yung mga bagay na yun talagang mapapasama ka sa isang kaibigan. So, ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang taong bless? So, ayon sa Salmo, chapter 1, verse 2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon, at sa araw, gabi, ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Yes, napakalinaw, di ba? So, sabi diyan, nagagalak, di ba, ang taong sumusunod sa Diyos. Ang tanong, totoo kaya nakakagalak pag sumunod tayo sa salita ng Diyos? Di ba? Kung minsan parang ano yan parang napipilitan ka lang. Di ba? Na sumunod sa gusto ni Lord. Na parang napakahirap sumunod. So parang sa magulang natin, di ba? Halimbawa, may inuutos sa'yo, o hugasan mo yung pinggan, sabi. Di ba? Sa mga kabataan, maglaba ka. Pagkatapos mo maglaba, bibigyan kita ng extra pera para may baon ka, di ba? So susunod ka ngayon dahil may kapalit, di ba? So ibig sabihin, napipilitan ka lang dahil may reward na ibibigay sa iyo ng magulang mo. Pandagdag allowance din 'yan, di ba? Isipin mo, wow, ayos. Di ba? So ganoon din, guys, ganoon din sa ating Panginoong Hesus, sa Diyos. Di ba? Kailangan may affection tayo, o yung tinatawag na pagmamahal. Kasi pag mahal mo ang isang tao, ay tsak susunod ka sa kanyang mga advice. Di ba? Halimbawa, sa nanay, marespeto ka kung ano sabihin sa'yo, o anak, mag-aral ka muna ng mabuti. Mag-review ka para pumasak sa exam mo. Huwag kang pala absent. Di ba? Yun ang tinuturo natin mga magulang. At huwag ka muna mag-asawa dahil bata ka pa. Baka mapasubo ka, hindi ka matatapos sa trabaho, hirap ang dadanasin mo sa buhay. 'Di ba? Ganyan ang mga paalala ng ating mga magulang sa tatay naman, o anak, huwag ka na magsigarilyo. O huwag ka na rin uminom, lalo na kung wala ka pa sa tamang edad. Estudyante ka pa lang ngayon, dapat hindi ka pa umiinom sa panahon ngayon. Kundi mag-aral ka muna ng mabuti. 'Di ba? Mga ganyan guys, 'di ba? Yung mga payo ng ating mga magulang. Ngayon, kung mahal natin sila bilang isang estudyante, talagang mag-aaral ka ng mabuti. Hanggang sa may pasa mo, mas maganda, bonus pa, di ba? Kung makuha ka ng honor, cum laude ka sa college, summa cum laude. Di ba? Napakalaking bagay yon kung tayo ay masunurin. So, kung sa mga magulang natin, sumusunod tayo, edi dapat lalo na sa Diyos, na sa may likha sa ating lahat, kahit sa ating mga magulang. Di ba? Kaya kung mahal din natin ang Diyos, ay kailangan sumunod tayo sa Kanya. Alam naman natin guys, mahirap sumunod ng 100% na perfect. Dahil kung yan ang batayan, wala talaga. Walang papasa sa atin kahit isa. Diba? Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos, sa grasya niya, hindi man tayo karapat-dapat na bigyan ng reward na mapunta sa buhay na walang hanggan. Pero dahil sa kanyang pagmamahal at grasya na binigay sa atin, ay naisama tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya dapat sumunod tayo guys. Dapat sumunod tayo
sa mga inuutos niya. Di ba? Mahirap man, pero siyempre, kakayanin natin yan. Di ba? Hingi tayo ng tulong. Magdasal tayo. Lagi, di ba? Magsimba. Di ba? Ituro natin sa ating mga anak kung paano maging madisiplina kasi para makita rin sa atin. Di ba? Yung kahit at least linggo-linggo sisimba ka, makita ng mga bata. Bata pa lang, isama mo na. Para pag lumaki sila, naka-mindset na yun. Di ba? Sa kanilang isip. Ganun din mga anak ko guys, tinuruan ko. Mga bata pa yan. Dinadala ko na sa simbahan. Kaya ngayon, minsan sila pa nagsasabi, Daddy, magsisimba ba tayo? Kasi linggo ngayon. Di ba? Kasi naturuan mo yung bata. Na-disiplina mo. Pero kung mga bata pa lang, hindi mo na pinapasok sa simbahan, kung saan mo pinapasok, di ba? Nagkaroon pa ng mga maraming bisyo, hindi mo na yan maaawat dahil malaki na sila. Kaya habang maaga pa, habang bata pa, disiplinahin natin. At syempre, pinaka-the best, ilapit natin sa Diyos. Para yung ating biyaya sa pamilya ay aapaw. Siksik-liglig at umaapaw, guys. Di ba? Hindi man perfecto ang ating buhay. Maraming challenges, maraming pagsubok. Pero kung susunod tayo sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yun. Giginhawa tayo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay naniniwala at natutulungan kang ating Panginoon Jesus at magtitiwala, ay tsak yung pagkakalob sa iyo ng mga yung kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Alam naman namin, Lord, na wala pong imposible sa iyo kung iyong luloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasira na, nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po magandang relasyon, pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganoon din po sa mga pamilyang walang-wala, Lord, lalo na yung ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinoproblema pa po, hinahanap pa, Lord. Pati na rin ng ulam. Ngayon may pasukan na, Lord, yung pambaon sa mga bata, tulungan niyo po. At pambili ng gamot. Humihingi po kami ng kapatawaran, tulungan niyo po kaming masunod ang iyong kalooban. Ang lahat ng tinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, in Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.